Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at tayo ay binigyan niya ng kalusugan ng ating mga katawan para tayo makarating dito. If only to listen to His words, sapagkat napakahalaga po talaga ng salita ng ating Panginoon. At ngayon pong umaga mga kapatid, ay pagpapatuloy po natin yung ating series na mga aral ng pagkabuhay ni Jesus. Lessons from the resurrection of our Lord Jesus Christ. At alam naman natin na yung kahalagahan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi matatawaran kahit kailanman. Ito ay mananatiling mahalaga sa atin. Lalo na bilang mga mananampalataya at dapat natin itong i-treasure yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus. Lalo na kung isipin mga kapatid, pag binasa nyo ang 1 Thessalonians, ay may pangako ang ating Panginoon na darating ang panahon na kahit na tayo ay nakalibing na, pagbabalik niya, babangon tayo sa ating libingan at dadalhin tayo sa alapaan para salubungin ng ating Panginoon at dalhin na sa kanyang kaharian forever. Nakakatuwa dahil yung pangako na yon ay vinalidate at sinelyuhan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus. Darating yung time na maging yung katawan natin ay babaguhin. Nakahawig ng naging katawan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nabuhay na maguli. At kung natatandaan niyo pa mga kapatid, sa mga kapatid natin na nakasama natin during our resurrection service, ay meron po tayong pinanood na pelikula na ang title ay Risen. Ibig sabihin ay bumangon ang ating Panginoong Yesus. At katulad ng nababasa natin sa Biblia ay meron po mga tauhan doon na ang kanilang buhay ay umiikot sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Ang iba ay napabuti dahil sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Ang iba naman dahil hindi nila kinilala ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus ay napasama naman. Dahil yun naman ang katotohanan, if you don't recognize the resurrection of our Lord, ay kapahamakan po ang kapalit noon. Kasi ang ibig sabihin noon, our Lord Jesus Christ doesn't have the power to redeem us kung hindi siya nabuhay na maguli. Kung hindi siya nabuhay na maguli, hindi tayo mabubuhay na maguli. Wala siyang karapatan na tayo ay buhayin muli because it means that our Lord Jesus Christ doesn't have the power to resurrect anyone. Pero dahil siya ay nabuhay na maguli, ito naman yung masayang bahagi ng ating pananampalataya that we know na darating ng panahon tayo rin ay mabubuhay na maguli. Sa takbo po ng istorya ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ay meron pong mga tauhan o mga karakter sa paligid ng kanyang kasaysayan, even as we read the Bible, ay meron pong mga tao na maganda pong tingnan natin ang kanilang buhay in connection with the resurrection of our Lord Jesus Christ at kung ano yung nangyari sa kanila. At meron pong isang karakter na matagal na nating alam bilang mga kabataan paman din, kahit nang tayo ay wala pa sa pananampalatayang ito, yung isang karakter na notorious. Kung natatandaan nyo, doon sa pelikulang Risen ay halos binuksan ito sa isang gulo na mayroong mga sundalong Romano na nakikipagtunggali sa ilang grupo ng mga Hudyo. Nagbabatuhan sila, sinisipat nila ang isa't isa, pinapana nila ang isa't isa, nag-aaway sila. At nakita natin, ayon doon sa pelikula, ay ang leader ng grupo na yon na kumakalaban sa Roman Empire ay si Barabas. At itong si Barabas ay hindi to
kung meron tayong mga karakter sa Bible na hindi malilimutan, ay isa siya, si Barrabas. Dahil saan man natin makita ang narrative o ang kasaysayan ng pagkabuhay na muli na ating Panginoong Jesucristo, ay laging nandun si Barrabas. At ito pong si Barrabas, mga kapatid, sa kasaysayan na ating pinanood at maaring sa kasaysayan ng Biblia ay katulad na sinasabi sa Biblia, siya ay against sa Roman government na sumasakop noon sa Judea. Kung baga sa panahon natin ngayon, siya ay rebelde. Siya ay kilalang rebelde, mamamatay tao, at kilala rin siyang magnanakaw. Kaya nga, hindi natin malimutan ang pangalan niya dahil sa halip ng ating Panginoong Hesus, ang palayain ni Poncio Pilato, ang pinalaya ay si Barrabas na noon ay nakakulong. Kaya kung titignan natin yung takbo ng istorya, nung ang Panginoong Jesucristo ay nakalibing na, hindi pa siya nabubuhay na maguli, nakalaya na itong si Barrabas. At dahil sa pagkakulong niya from uprising, dahil nag-aakla siya laban sa Roman government, 3 days pa lang siya, wala pang 3 days, maybe even the first day that he was released from prison, nag-aklas na naman siya. Nagbuo na naman siya ng isang grupo ng mga tao na nakikipaglaban sa gobyerno Romano. Ano po ba ang kahalagahan ni Barrabas na may maituturo sa atin? Bagamat si Barrabas po ay hindi magandang karakter dahil siya po ay masamang tao ayon sa Biblia. Pero titignan po natin yung buhay niya. Bakit kaya nagkaroon ng isang Barrabas? Noong po ako ay maliit pa, siguro mga 5 years old, naririnig ko sa mga nakakatanda sa akin pag nagagalit sa mga bata. Barrabas ka! Ganon. Sabihin, masama yung ginagawa mo. And of course, alam naman natin na ang buhay ng isang tao ay reflection ng mga nangyari sa kanyang buhay, sa kanyang previous living. Nakatulad po nitong si Barrabas. At isang mapapansin natin, mga kapatid, na siyang title naman ng ating mensahe ngayon, ay itong si Barrabas ay nakakaawa siya. Meron siyang uri ng poverty na daladala niya sa kanyang katawan na naging dahilan kung bakit siya ay naging isang masamang tao. At yan po ay masasabi nating pinakamalalang kahirapan. Isang uri ng malalang kahirapan na mararanasan ng sinumang tao sa ibabaw ng lupa. Yung worst form of poverty na meron si Barrabas nung siya ay nabubuhay pa. Sa Lucas 23, 17 hanggang 25 ay ganito po ang mababasa natin, mga kapatid. Sabi po rito, tuwing pista ng paglampas ng anghel, kailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sabay-sabay na sumigaw ang mga tao patayin. Pero sabay-sabay na sumigaw ang mga tao patayin ang taong yan, ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, at palayain si Barrabas. Si Barrabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik sa Jerusalem at pagpatay. Muling nagsalita si Pilato sa mga tao dahil gusto niyang palayain si Jesus. Take note, gustong palayain ni Pilato si Jesus. Pero patuloy ang pagsigaw ng mga tao, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sa ikatlong pagkakataon ay nagsalita si Pilato sa kanila. Bakit? Anong kasalanan ang ginawa niya? Wala akong nakikitang kasalanan sa kanya para ipapatay siya. Ibig sabihin ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya ipapahagupit ko na lang siya sa kapalalayain, sabi ni Pilate. Pero lalo nilang iginigiit at ipinagsisigawan na ipako siya sa krus. Sa wakas ay nanaig din sila. Kaya pinagbigyan ni Pilato ang kahilingan ng mga tao na ipako sa krus si Jesus. At ayon din sa kahilingan nila, pinalaya niya si Barrabas na nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay.
Pero ibinigay niya si Jesus sa kanila para gawin ang gusto nila. Sa panahon po noon, during the Roman occupation of Israel, kapag dumarating po yung Passover holiday, ay naging kustumbre na po na mayroong pinapalayang mga nakakulong. Parang binibigyan ng amnesty dahil holiday. At nataon naman, yun naman din yun ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay nililitis ni Pilato. At bagamat gusto ni Pilato na i-release ang ating Panginoong Jesucristo dahil sabi niya, wala naman akong nakita sa kanyang mali, ay nadaig siya ng mga Hudyo na ang gusto ay ipako ang ating Panginoon at palayain si Barabas. So ganoon na nga po ang nangyari na si Barabas po ay pinalaya. Pero katulad nga ng takbo ng kasaysayan, kalalaya lamang niya, wala pang 3 araw, ay nakipaghimagsik na uli siya laban sa Roman government at sa istorya, siya ay namatay na. Ang pumatay sa kanya ay yung fictitious character na si Clavius sa ating napanood na pelikula. Ngayon, ang tanong po natin, bakit kaya si Barabas ay nakikita natin sa kanya bilang pagkatao niya, siya ay taong galit na galit. Kumbaga sa panahon natin ngayon, isa siyang taong galit sa mundo. Galit siya sa sitwasyon ng buhay, galit siya sa lahat, punong-puno siya ng pagkamuhi. At dahil sa kanyang pagkamuhi, siya ay nagimagsik, nakapatay, at ayon po sa ibang verse ng Bible, siya rin ay nagnakaw. Ibang makikita po natin dito kay Barabas, yung bagamat siya ay nakikipaglaban, ay frustrated na siya sa buhay. So much so that he is willing to die. Makikipaglaban siya. Makamit lamang yung gusto niyang mga bagay na material dito po sa lupa. Kagaya nung ang gusto niya kalayaan mula sa Roman Empire. Dahil ang taxes siguro na ini-impose ng Roman Empire sa kanila ay malaki, nagiging cause ng kanilang kahirapan. Itong si Barabas gusto niya makalaya sa ganon. At iniisip niya na kung maaalis ang Imperyo Romano sa Israel, magiginhawa yung buhay nila. At ang hinahanap ni Barabas ay yung kaginhawahan ng buhay dito sa lupa. To the point that he is willing to fight and die for it. Ganun po yung kanyang At the same time, nakikita natin, hindi lamang siya isang masasabi nating marangal na mandirigma, kung hindi isa pa siyang pusakal. So, maaring sa takbuhan ng pamumuhay niya ay talagang napuno na siya ng galit, who knows. Maybe itong si Barabas ay meron siya mga kamag-anak na pinatay ng Roman Empire. Maaring meron siyang mahal sa buhay na naging biktima ng Roman Empire noon. Kaya siya ay galit ng galit talaga sa Imperyo Romano. Pero bakit po ba ang isang tao na katulad ni Barabas, specifically we will talk about Barabas, ay bakit kaya siya nagkaganon? Ano kaya ang nangyari? Kung titignan po natin very closely, yung mga sinasabi sa Biblia ay makikita natin na si Barabas ay isang tao ng walang kayamanang espiritual. Para kay Barabas, ang mga bagay na espiritual ay walang halaga. Kung meron man, ang tingin niya sa mga bagay o kayamanang espiritual ay paraan para umunlad ang kanyang buhay. Pero as far as being truly spiritual, ay wala po ito sa diksyonaryo ni Barabas. Kaya as a person,
na nakikita natin ng punong-puno ng galit, ay nakikita natin na wala siyang inaasahan ni anumang spiritual na kabutihan, let alone kayamanang spiritual. Wala siya nun. Ang sabi po mga kapatid sa Mateo 6:19-21 ay ganito, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Tanong, ano ang kayamanan ni Barabas? Definitely not spiritual. Kaya po ang Biblia ay kabi-kabila ang bilin sa atin na tayo maging spiritual, tayo ay sumunod sa Diyos, gawin natin ang mga bagay na may kabanalan sapagkat alam ng Diyos na kapag ang isang tao ay salat sa bagay na spiritual o kayamanang spiritual, mapapasama ang takbo ng kanyang buhay to the point na mapapahamak pati yung kanyang kaluluwa. Ganun po ang sitwasyon ni Barabas. Hindi niya alam na yung inahangad niya dito sa mundo, kalayaan, kasaganaan, maybe even ang isang hinahanap ni Barabas ay yung position and power kasi may leadership siya. Pag siya ay naging leader, nagtagumpay siya laban sa Roman government, uupo siya as one of the officials of the Israelites at magkakaroon siya ng kapangyarihan. Hindi niya alam na lahat ng yon, mga kapatid, ay walang halaga. Hindi niya alam na ang pagkilala sa Panginoon ay ang pinakamahalagang kayamanan sa ibabaw ng lupa at langit. Kahit na ikaw ang may-ari ng mundo. Pero kung hindi mo kilala ang Panginoon sa paraang spiritual, hindi ka magkakaroon ng kapanatagan dito sa mundong ito. Kasi kaya po tayo ay naliligalig madalas sa mundong ito kapag natitreaten yung ating comfort. Of course, sa mga mayayaman, pag natitreaten na yung kayamanan, I remember this person na first time niyang nakakuha ng 1 million dahil sa kanyang pag-aahente. Yung 1 million na yun, pinasok niya sa bangko at nanalo pa siya sa raffle ng company, sa real estate company ng isang adventure na sasakyan na kulay green. I remember the color. And then, kasama namin sila sa cell group, diyan po sa Antipolo. Na-share niya sa amin minsan, pag daw yung 1 million niya sa bangko ay nababawasan, hindi na po siya makatulog. Basta nabawasan yon, hindi na siya makatulog, hindi na siya mapakali. Kasi, nandun napupunta yung kanyang puso sa kayamanang material. Nakita po natin kahit naman ng palataya, isang taong mapayapa, hindi mamagulong tao, nagsisikap na sumunod sa Diyos. Pero pag nabaling na ang puso sa kayamanan, nababahala na. Pag nababawasan na yung kanyang kayamanan. Nalilimutan na sometimes even Christians themselves, nalimutan na nila na ang pinakamahalagang kayamanan na spiritual ay ang pagkilala sa ating Panginoon. Katulad po ni Barabas, mamaya-maya mapupuntahan natin. Hindi niya kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Bilang Hudyo,
Naniniwala siya na si Kristo ang Messiah, pero ang buong akala niya, ang ating Panginoong Kristo ay uupo sa gobyerno at mamamahala ng buong Israel. Yun ang pagkaalam niya. Pero pagdating dun sa spiritual na aspeto ng pagiging Panginoon ng Panginoon sa kanya, hindi niya po ito naunawaan. Kaya nga, wala po siyang ka-idea na sa kanyang pagkahabol sa mga bagay ng mundo ay yung tunay na kayamanan ay hindi niya nakakamit. Hindi niya nararamdaman. Kasi pag tinignan natin yung buhay ni Barabas, talagang sa kanya ay, sabihin na natin, may prinsipyo siyang tao. Ang mahalaga sa kanya yung kapakanan ng bayan. Yung ganon. Sa kanyang pag-rebelde. And is willing to do evil things para lamang mangyari yon. So sa kanya, hindi niya alam na ang pagkilala pala sa Panginoon ng pinakamahalagang kayamanan sa ibabaw ng lupa. Kaya mapalad tayo mga kapatid kung sa ngayon ay naunawaan na natin. And I suppose tayong mga naririto at yung mga kapatid natin na wala rito ngayon ay meron silang ganung idea na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakilala sa Panginoon. Yon ang kayamanang spiritual na dapat talagang pagtuunan natin ng pansin. At marami pong mga tao sa labas, mga kapatid, na ang takbo ng buhay nila ay katulad na ng buhay ni Barabas. Dahil nakasentro po sila sa mga bagay na material. Nakasentro sila sa mga prinsipyo ng pag-aaklas. Nakasentro sila sa prinsipyo ng pagtatanggol sa mga naaapi, whatever it may cost. Pero ang bottom line pa rin na kanilang tinitignan ay mga bagay na material. Si Barabas, mga kapatid, ay hindi rin niya alam na ang kasaganaang material nga ay hindi madadala sa kabilang buhay. Wala siyang idea. Kasi kung alam mo na ang naunawaan mo talaga na ang mga kayamanan dito hindi mo madadala ron, ay hindi mo pagsisikapan na i-dedicate ang buhay mo doon na lamang sa kayamanang material. At ang magiging priority mo ay ang ating Panginoon at ang ating pananampalataya. Pero si Barabas po ay nakakalungkot na ganun po ang takbo ng kanyang buhay. Tayo pong lahat ay mayroong mga pinagdaanan bago tayo ay mga naging Kristiyano. Dati ay nakafocus ang ating atensyon sa mga bagay na pisikal, sa mga bagay na material, sometimes even mga bagay na relational na mali naman, nakafocus tayo doon. Dahil there was a time na hindi natin pinapahalagahan ang pagkakilala natin sa Panginoon. At mapalad tayo dahil hindi pumayag ang Panginoon na ang maging buhay natin ay maging katulad ng buhay ni Barabas na napariwara na. Altogether, napariwara na talaga. Hanggang siya ay mamatay na. At pag nangyari yon, walang kinabukasang spiritual na maghihintay sa atin. Kung hindi, ang maghihintay sa atin ay ang kinabukasang kaparusahan dahil hindi natin pinahalagahan ng Diyos. At ganun po ang buhay ni Barabas. At pangalawa po, mga kapatid, na napakahalagang bagay na wala kay Barabas, na sana po tayong lahat ay mayroon, ay yung wala siyang kagalakang spiritual. Naranasan niyo ba na ang tingin mo sa sarili mo
ay spiritual person ka, pero wala kang spiritual joy. Ibig sabihin, hindi mo pa talaga natutukoy. Maybe, tinanggap mo na si Kristo as your Lord and Savior, pero of course, as we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, hindi tayo agad-agad na nagmamature spiritually. Meron na tayong mga natutunan, meron na tayong nalalaman, pero hindi pa sapat para yung kagalakang spiritual ay maisapuso po natin. At si Barrabas po, dahil wala siyang kagalakang spiritual, hinahanap niya ang kagalakan sa mga bagay na material. Hinahanap niya ang kagalakan sa maginhawang buhay. Wala naman pong masama sa buhay na may kaginawahan, buhay na may kalayaan, buhay na may kapayapaan. Huwag lang nating sasambahin yun. To the point na nababago na ang ating pagkatao na hindi na nakikita sa atin ang pagkakristyano. We should remember na tayo ay anak ng Diyos at ang kagalakan natin ay dapat sa mga bagay na spiritual. Hindi naman natin sinasabi, mga kapatid, na huwag kayong mag-enjoy sa buhay. But of course, when you say that, ang ibig sabihin natin, yung mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon, pero hindi naman kailangan magdusa tayo sa ating buhay. Kasi kung sisiya sa atin ang mga sinasabi ng Biblia, pwede po tayong mabuhay na sumusunod sa Panginoon na may kagalakan pa rin dito sa ibabaw ng lupa. Hindi naman sinabi ng Panginoon na pasusunurin kita sa akin, pero pahihirapan kita. Si Pablo lang po ang sinabihan nun. Dahil si Pablo, bago siya maging Kristiyano, ay inuusig niya ang mga Kristiyano. Pero sa kabuuan, ang ating Panginoon mismo ang nagbibigay ng kagalakan sa atin dito sa lupa. Sa pamamagitan ng mga bagay na spiritual. Nangingibabaw yung mga bagay na spiritual sa kagalakan natin dito sa buhay na material. Pero yung pamumuhay natin sa buhay na material ay hindi po yung material as in material na yung material na bagay na lamang ang kagalakan natin. Kung hindi, kung meron man tayong pagpapalang material, kung na-enjoy man natin ang ating mga bagay na material at physical sa mundong ito, it is because alam natin na yun ay bigay ng Diyos. Natutuwa tayo ron na pinagpapala ako ng Diyos. Natutuwa rin tayo kung minsan na sinusubok ako ni Lord. Dumarating po yun. Na nakikita mo na pagkatapos ng pagsubok na ito, tiyak na may blessing si Lord. And our blessings on this earth, pag binless tayo ng Panginoon, bibless niya tayo ng spiritual joy, and of course, together with that, yung mga blessings na naririto sa mundo, binibigay niya rin sa atin. Dahil lahat naman yan ay sa Panginoon. Ang problema lang, na naging problema ni Barrabas, kaya siya walang kagalakang spiritual, ay hindi niya kinikilala ang ating Panginoon sa isang paraang spiritual. Sabi po sa Roma 5:1-4 ay ganito, kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Ito yung kagalakang spiritual. As opposed to the joy, to the material joy of Barrabas. Kay Barrabas,
may kagalangan lamang siya kung siya ay may kalayaan, kung siya ay may power, kung siya ay may pera, kung maginhawa ang kanyang buhay. Pero kapag may pagsubok na at paghihirap, wala na siyang kagalakan. That's why itong katauhan ni Barrabas ay punong-puno po ng pagkamuhi, ng paghihiganti. Yung po ang laman ng puso niya. Bakit? Kasi wala siyang kagalakang spiritual. Kaya po, nakakatuwa ang kalalagayan ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Babasahin ko po ulit, ang sabi rito, sa pamamagitan ni Jesus, sa verse 2 po, dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap. Kung ang pagkilala mo sa Panginoon ay hanggang sa material na bagay lamang, hindi ka magkakaroon ng kagalakang spiritual. Kasi yung kagalakan nating spiritual, mga kapatid, alam niyo kung saan yung nakapundasyon? Nakapundasyon nyo sa mga pangako sa atin. For example, bakit ba tayo nandito ngayon? Because alam natin na darating yung panahon na makakapiling natin ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian. Hindi po ba? Yun ang bottom line. Kaya tayo nandito. That is the reason why we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. Na magliligtas sa atin sa kahirapan ng mundong ito at kasamaan ng mundong ito at magdadala sa atin ultimately sa spiritual joy and bliss doon sa kalangitan na wala nang hanggan. Kung titignan po natin ang buhay ni Barrabas, napakadilim, mga kapatid. Walang pag-asa. At kung meron mang pag-asa, ay nasa material at physical na mga bagay. And once upon a time, ganyan po tayo. Hindi po ba nung wala pa tayo sa Panginoon? I remember this sister of ours, matagal na panahon na ito, nung siya ay magpatotoo during the encounter, ang sabi niya, ako po ay mukhang pera. Babae po siya. Magaling din siyang ahente. Pero sabi niya, kung kakausapin mo ko at hindi mapagpeperahan yan, hindi kita bibigyan ng panahon. Sabi niya. Noong hindi ko pa nakikilala ang Panginoon. Kasi ang kanyang kagalakan lang talaga nasa mga physical na bagay, material na bagay, financial na bagay. Pero kung sasabihin mo sa kanya ang tungkol sa Panginoon, baliwala sa kanya yun. Siya mismo nagsabi, kasi mukhang pera ako. Si Barrabas, sa isang paraan, ay mukhang mahilig sa mga material na bagay lamang. Doon sa ating pelikulang napanood, sinisigaw niya yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya ay mahuli na uli, sabi niya, pag umupo na si Yeshua, babaksak ang Imperyo Romano. Kasi ang alam niya talaga, uupo si Kristo eh. Yun din ang pagkaalam ng maraming mga Hudyo noon, na kaya bumaba si Kristo para literally maghari sa Israel at sa buong mundo para maging isang paraiso ang buong mundo. Of course, hindi yun ang plano ng Panginoon. Yun lamang inaasahan ni Barrabas. At hindi niya alam na ang kagalakan ay wala nga sa mga material na bagay at hindi pa niya nararanasang magkaroon ng tunay na kagalakang spiritual. If you don't believe in spiritual things, wala kang spiritual joy. At kung wala kang spiritual joy, ibig sabihin, hindi ka pa nakakaranas ng tunay na kagalakang spiritual. Alam niyo po mga kapatid, dito sa ating church ay marami na po tayong mga kapatid at individual at pangkalahatang karanasan, spiritual na naranasan po natin sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ako po mismo ay nakaranas na rin ng mga kagalakang spiritual.
na talaga namang hanggang ngayon hindi ko kayang ipaliwanag. When I first encountered the Holy Spirit, doon nagbukas ng maliwanag ang aking mga mata. Because up to that point, ako po ay naglilingkod na sa church. Hindi pa rin ako masyadong convinced sa lahat ng sinasabi ng Biblia. Na, ano kaya, totoo kaya ito? Totoo kaya yung ganon? Pero nung ma-encounter ko yung Holy Spirit, ang unang-unang na-realize ko, kung totoo ang Holy Spirit, totoo ang Diyos, totoo rin ang espiritu ng kaaway. Ano po ang kahalagahan nun? Naunawaan ko that there is a battle raging on, there is a battle going on in the spiritual realm. At nung naramdaman natin ang banal na espiritu, doon natin na-realize na talagang iba pala. Kaya nga po, nung kami ay nakapag-encounter noon, wala po kami. The first time na ang church po natin ay pumasok sa encounter, kami munang 8 mga pastors at mga leaders ang pumunta. Ang aming plano noon, maganda raw yung encounter, subukin natin. Tingnan natin kung maganda talaga. Pero hindi kami naghahanap ng spiritual experience. Kasi sabi, meron daw ganun doon eh. Alam niyo yung ganun? Naranasan, ginagawa natin dito yon. Sige nga, punta tayo. Akala namin, ganun lang, ma-experience lang. First day pa lang ng encounter, mga kapatid, na bago na yung isip namin. Sa halip na sabihin namin, ganito pala to, ganito pala yon. Ang nasabi namin sa aming sarili, Lord, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang namin naranasan itong spiritual experience na ito? Talagang yung kagalakan mo, yung spiritual joy, hindi kayang i-describe. And I know, sa ating tuwing linggong pagkasama-sama, when we worship the Lord, nangyayari na ito. Dati sa encounter lang ito nangyayari. Yung mga spiritual experiences that brings us joy, unspeakable joy, na nararanasan na rin natin during our services. And so, imagine if you are a person na madilim ang buhay mo, wala kang kapayapaan, naghahanap ka ng kagalakan, and you cannot find it anywhere. Ang term doon ay ligaw. Ganun po si Barabas. Ligaw siya eh. Ang akala niya, the path to true joy and victory is in material things. Doon niya hinahanap, pinaglalaban pa niya. Pero, salamat sa Panginoon mga kapatid, dahil dito sa church natin ay marami na po sa atin ang nakaranas ng kagalakang espiritual na hanggang sa ngayon, mga kapatid, hinahanap pa po ng iba. Merong mga naghahanap ng spiritual o hindi nila alam, basta naghahanap sila ng kagalakan, and in the process na paghahanap nila ng kagalakan, gumagawa na sila ng masama. Dahil hindi pa rin sila masaya. Meron namang limpak-limpak na ang kayamanan, wala pa rin kasiyahan. Yun yung tinatawag nating worst kind of poverty. Yun yung kahirapan na pangit sa lahat. And a person can be in spiritual poverty kahit na siya ay mayaman. Gaano karami ang mga taong hinahanap ang mga sagot sa buhay, sa science, sa technology, sa power, sa pera, sa mga spiritual things na hindi sa Panginoon, doon nila hinahanap. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila makita.
Kaya kung tayo ay ang takbo ng buhay natin ay katamtaman lamang at sila ay sobrang yaman, pero wala silang kayamanang spiritual, mga kapatid, totoong mas mapalad pa po tayo sa kanila. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Maaaring wala kang pera ngayon sa bulsa mo, pero kapatid, mayaman ka. Sabi mo sa tabi mo, mayaman ka. At pwede rin namang ubod ka ng yaman na mayaman ka pa rin dahil kilala mo ang Panginoong Hesus. Pwede rin yun. Na hindi ka natatakot pag ang milyon-milyones mo ay nababawasan doon sa bangko. Dahil ang tiwala mo ay nasa Diyos. Pero itong si Barrabas, ito pong mga kagalakan at kapayapaan na dulot ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, na dulot ng mga spiritual na bagay dahil sa ating Panginoong Hesus, dahil sa ating Diyos, ay hindi niya po naranasan. Kaya, kung totoo yung nasa pelikula, bago pa man mabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo, doon sa pelikula, namatay na po si Barrabas. Hindi po ba? Hindi niya naranasan na makitang mabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo. Isipin niyo na lang, kung si Barrabas, hindi siya namatay, at nakita niyang nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, malamang maging mananampalataya din siya. Bakit po? Eh, mga nagsisigawan doon nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nililitis. Ang mga nagsisigawan doon, hindi mga Roman, mga Hudyo. Yung mga kakalahi mismo ng Panginoon na sabi, ipako sa krus yan, ipako sa krus yan. Ipako sa krus. Si Barrabas, hindi sumisigaw na ganun eh. Ang sumisigaw yung mga kababayan niya, ipako sa krus yan, palayaan si Barrabas. Pero those people who were screaming at the top of their lungs to crucify our Lord Jesus Christ, many of them became believers. Mababasa po natin yan sa Acts. Nung mabuhay na ang ating Panginoong Jesucristo, nangangaral na po ang mga apostol. Meron pong mga naglapitan kay Apostol Pedro. Sabi sa kanya, Pedro, yung palang pinapako namin sa krus, totoo palang Diyos. Ang sabi nila, anong gagawin namin? Sabi lang ni Pedro, simple. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magsipag-bautismo kayo at kayo ay maliligtas. Kaya gaano karami yung binaptize ni Pedro nung unang-una niyang baptism? 3,000. Yun yung mga nagsisigawan. Yun, maaring yun ang tumadyak, sumampal, dumura sa ating Panginoong Jesucristo. Pero mapalad sila kasi hindi sila namatay bago mabuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo. Nakita pa nila na nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. And because of that, they were convicted to their hearts at sinuko nila yung buhay nila sa Panginoon. Pero si Barrabas, hindi na po siya nagkaroon ng ganong opportunity. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin, mga kapatid, as we enjoy our spiritual riches and as we enjoy our spiritual gladness bilang mga Kristiyano, marami pa pong mga Barrabas na naghihintay sa atin. No offense. Hindi natin sinasabi na kasinsama sila ni Barrabas, pero marami po ang naliligaw. Katulad din ni Barrabas. Si Barrabas, baka nakakainis yung karakter niya to the point na pag nabanggit yung pangalan niya, ang equivalent ay evil. Pero, nangyari yun sa kanya dahil siya ay ligaw din. Naligaw. Ano po ba yung naliligaw? Yung akala mo, papunta ka sa Ortigas. Yung pala, yung sinasakyan papunta ng Tanay, yun yung naliligaw. Pero alam mo na pupunta ka sa Ortigas. Kasi yung sinakyan mong jeep nakalagay Ortigas, Tanay. Kaya lang ang direksyon ng jeep papuntang Tanay. So pagdating mo sa Tanay, nagising ka, bakit ako nandito?
andun po sa kabila yung yung Ortigas. Ibig sabihin, these are people, nakatulad po ni Barabas, who are honestly mistaken. Honestly, they believe they were right. Honestly, they thought that their faith was right. Na ang kanilang paniniwala na ang kaligayahan ay nasa mga material na bagay, sa mga pisikal na bagay, sa mga relasyon na nangyayari sa buhay. Akala nila nandun yung kayamanan. Yun ang pagkakaintindi talaga nila. Kaya lang mali sila. These are people who are lost and are honestly wrong. Talagang, yun ang alam nila. Tama sila pero mali sila. Mapapalad tayo mga kapatid. I remember once upon a time, ang pamilya ko po ay galit na galit sa mga born again. Dahil ang tingin namin sa mga born again noon, yung kapitbahay namin na born again na pastor, mas masama pa sila sa mamamatay tao. Mas masama pa sila kay Barabas. Kasi hindi namin sila kasama sa pananampalataya. Mabuti na lang si Lord, mabait. Akalain niyo yung pastor na yun mismo ang nagdala sa amin sa pananampalataya. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. I remember, hindi pa nawawala sa isip ko, nakadungo kami sa bintana, nakatira kami sa itaas ng bahay, andyan yung kapitbahay namin, may bintana rin sila. Andyan ang mama ko, sabi niya, "Stop ka maingay. Alam mo yung mga tao na yan, masasamang tao yan. Mas masama pa yan sa mamamatay tao." Yun mismo, ang mismong salita ng aking mother. Pero maganda mga kapatid, nung siya ay nakakilala sa Panginoon, siya rin ang bumulong sa amin. Mga anak, sama na tayo dun sa kapitbahay natin. Tama pala yung sinasabi nila, tayo pala ang mali. Mabuti na lang. Kung hindi ko alam kung nasan kami ngayon. Maaring siguro masensyor ang buhay namin pero hindi namin kilala ang Panginoon. Baka ang buhay namin yung sige, mag-sponsor tayo ng piyesta, mag-sponsor tayo ng basketball team para kay Lord. Tapos happy-happy tayo uli. Gawa uli tayo ng ganun siguro magiging buhay namin. Pero isipin ninyo, naawa tuloy ako kay Barabas eh. Hindi niya inabot, hindi siya nagkaroon ng opportunity na makilala niya talaga ang ating Panginoon, ang mga bagay na spiritual. Kaawa-awa po. Kaya po tayo mga kapatid, I believe right now, God is appealing to us. Our Lord Jesus Christ is appealing to us. Spread the word. Mamalita natin ang Panginoong Jesus. Oo, minsan, madalas hindi tayo nila maintindihan. Pero ipagpatuloy pa rin natin. Kasi nga, maraming naliligaw. Kaawa-awa. Na hindi mapapasama sa pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoon ang kanilang espiritu at kaluluwa. At mawawalan po sila ng kaligtasan. Siguro naisip niyo, napaka-palad ko pala. Nakilala ko ang Panginoon. Isipin niyo na lang mga kapatid. Kung hindi mo kilala ang tunay na Panginoon ngayon, naasaan ka kaya? Ano kaya ang ginagawa mo? Di ba yung mga kalalakihan natin, yung mahihilig sa mga maboboteng usapan. Case na bote siguro. Hanggang ngayon, ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Di po ba? Mga mundong bagay, doon tayo masaya. Pero hindi natin alam, ang singil pala sa atin ay sa bandang huli na. Ganun po ang buhay ni Barabas. Kaya wag po tayong pumayag mga kapatid, lalo na ang mahal natin sa buhay ay maging Barabas. Ang mga kaibigan natin, maging mga Barabas. At ang iba pang tao ay maglaho na lamang sa mundo na katulad ni Barabas, naligaw.
At kapag ang isang tao po ay nasa ganung sitwasyon, yun ang pinakamalalang uri ng kahirapan. Spiritual poverty. Kaya nga importante, madala natin ang mga kaluluwa sa Panginoon para maunawaan nila yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon na hindi na naunawaan ni Barrabas dahil wala na siyang opportunity. Kaya kung merong mang magsasabi na merong magbabago ng buhay ng mga tao, kasama na po tayo ron. Kasama na po tayo ron. At pag meron tayong na bagong buhay na dala natin sa Panginoon, isipin nyo na lang, hindi yan magiging Barrabas. At makakakita siya, maunawaan niya ang spiritual riches. Makakaranas siya ng spiritual joy. Magkakaroon siya ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid.